Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 321, Union Conference. Sa katunayan, ang lakas ng Triple Palace, ang Red Blood Stockade at ang Ice Dust Palace ay halos pareho. Kahit na ang kanilang kabuuang lakas ay bahagyang mas malakas kaysa sa Azura Palace, ito ay bahagya lamang, at ito ay nasa ilalim ng kondisyon na ang matandang lalaki ay hindi kasama. Kung ang Azura Palace ay mayroong Elderman, ang High-Grade War Emperor, ang pagkakaiba sa pagitan ng tatlong puwersa ay magiging masyadong malaki. Ang halaga ng isang High-Grade War Emperor ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng maraming Low-Grade War Emperors at Mid-Grade War Emperor. Maging ang makapangyarihang Alliance Palace at ang Snow Listenang City ay mayroon lamang isang High-Grade War Emperor. Palace Master Shinju, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa lakas ng Azura Palace? Sa sandaling ito, ang elder na nakaupo sa trono ay nagsabi kay Shinju na may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Shinju at Lao Kang. Bukod dito, karamihan sa kanila ay may nakamamanghang ngiti sa kanilang mga mukha. Dahil sa kanilang mga mata, ang Azura Palace ay isang mababang buhay lamang. Sa sandaling ito, ang tatlong kapatid na babae sa tabi ni Nolan Xiaoxiao ay inilibot ang kanilang mga mata kay Nolan Xiaoxiao. Ang pagkabigo ni Shinju ay katumbas ng pagkabigo ni Nolan Xiaoxiao. Kaya naman, sabik silang makita ng ekspresyon ni Nolan Xiaoxiao pagkatapos ng pagkabigo ni Shinju. Ang Triple Palace, ang Red Blood Death, ang Ice Dust Palace, ang bilang ng War Kings at War Emperors na binanggit mo, ang Azura Palace ay talagang mas mababa. Gayunpaman, kahit na marami ka nang sinabi, hindi pa rin ito sapat kumpara sa Azura Palace. Dahil, sa mga eksperto ng Azura Palace, may isang tao na hindi mo may kukumpara. Dahan-daang tumayo si Shinju at ipinikit ang kanyang mga mata sa mga pinuno at young masters ng tatlong puwersa. Anong biro? Ano ang hindi maihahambing sa atin ng palasyo ng Azura? Kahit ano paman, ilang beses tayong mas mahusay kaysa sa palasyo ng Azura. Nang makita ito, ang mga young masters ng tatlong puwersa ay sabay na tumayo at sumigaw habang nakaturo kay Shinju. Malinaw, ang mga salita ni Shinju ay seryosong nagudyok sa kanila. Sige, tatanungin kita, meron ka bang high-grade war emperors? Tumiti si Shinju at walang pakialam na nagtanong. Fo. Sa sandaling bumaba ang boses ni Shinju, nagdulot ito ng kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ang terminong high-grade war emperor ay talagang sensitibo. Ito ay dahil sa panloob na bilog, ito ay isang benchmark lamang upang masukat ang lakas ng isang puwersa. Anumang puwersa na mayroong mataas na antas ng War Emperor ay tiyak na pinakamataas na pag-iril sa inner circle. Gayunpaman, sa panloob na bilog, tanging ang Union Palace at ang Snow Listenang City ang nagtataglay ng gayong lakas. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi maiwasan ng mga naghihintay na makitang mapahiya si Shinju ang kanyang sarili, lalo na ang mga matatanda at ang tatlong binibini ng iba pang tatlong pamilya. Pawis na pawis sila dahil kung ang Azura Palace ay may isa pang mataas na grado na War Emperor, mawawalan sila ng pagkakataon na maging City Lord. Humph, anong biro? Tanging ang Union at Snow Listenang City lang ang may high-grade War Emperor sa gitna ng inner circle. Sinusubukan mo bang sabihin na ang iyong Azura Palace ay may isang eksperto sa antas na iyon? Sa sandaling ito, ang Palace Master ng Free Science Palace ay biglang nagpakawala ng malamig na humph. Pasensya na, pero isa akong high-grade War Emperor. Sa pagkakataong ito ay biglang nagsalita ang matandang matagal nang nanahimik. Kasabay nito, ang aura ng isang high-grade War Emperor ay pinakawalan ng walang anumang reserbasyon. Tumawid ito sa buong pangunahing bulwagan na parang isang hindi nakikitang bagyo. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng mga pinuno at mga batang master ng Trinity Palace, Red Blood Stronghold, at Ice Snow Palace ay lubhang hindi magandang tingnan. Nang tingnan nila ang mga matatanda at ang tatlong binibini ng iba pang tatlong angkan, mas nabigla sila. Nakaharap sa nagtatakang mga ekspresyon ng karamihan, ang mga matatanda ng pamilya ni Nolan Xiaoxiao ay isang kampante ng ngiti ang ipinakita. Kahapon, nang malaman nila na ang lakas ng matanda ay katulad ng sa kanila, nagulat sila pagkatapos ng unang pagkabigla. Sa kabilang banda, ang mga matatanda ng iba pang tatlong pamilya ay eksaktong kabaligtaran. Buzz. Matapos ipakita ang kanyang lakas, bahagyang ginalaw ng matanda ang kanyang isip at bumalik sa kanyang katawan ang malupit na aura. Kasabay nito, ang nakakatakot na pressure na bomb alert sa main hall ay agad na nawala. How? Sa sandaling ito, bukod kay Shinju, Nolan Xiaoxiao, at ang mga tao ng iba pang tatlong pamilya, lahat ay humihingal at pawis na pawis. Ang dahilan nito ay sadyang pinalakas ng matanda ang kanyang lakas nang pinakawalan niya ang presyon, na nagdulot sa kanila ng isang tiyak na halaga ng pinsala. Haha, parang kay Miss Xiaoxiao ang posisyon ng City Lord. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang biglang tumayo at sinabing may nasasabik ng ngiti sa kanyang mukha. Siya ang matanda sa pamilya ni Nolan Xiaoxiao. Hindi ba masyadong maaga para sabihin ang mga ganyang salita? Hindi may kakaila ang lakas ng Azura Palace, ito ang pinakamalakas sa apat na pamilya. Gayunpaman, ang kompetisyon sa pagkakataong ito ay higit na nakatutok sa potensyal ng apat na pamilya. Sa makatuwid, sa aking palagay, ang lakas ni Palace Master Shinju at ng tatlong young masters ang susi sa kompetisyong ito.
Sa sandaling ito, biglang tumanggi ang matanda sa ibang pamilya. Tama. Ang sinabi ni Elder Liu ay may katuturan. Bagamat ang kasalukuyang lakas ng isang pamilya ay napakahalaga, ang potensyal sa hinaharap ay mas mahalaga. Pagkatapos ng elder na ito, ang mga matatanda ng iba pang dalawang pamilya ay tumayo at nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Kayong lahat. Pagkakita nito, galit na galit ang matanda na nagsalita kanina kaya bumagsak ang mukha. Gayunpaman, sa ilalim ng alyansa ng iba pang tatlong pamilya, hindi niya alam kung paano pamulaanan, dahil mayroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga young masters. Palace Master Xingju, hindi ko inasahan na ang Azura Palace ay magtatago ng lakas nito. Bulag talaga kami. Swerte ng ating Snow Listenang City na makaalyansa sa puwersa tulad ng Azura Palace. Gayunpaman, may isa pang bahagi sa kompetisyong ito. Umaasa ako na ang Palace Master Xingju ay maaaring magkaroon ng isang kompetisyon sa mga young masters ng iba pang tatlong pamilya. Ang resulta ay magpapasya kung sinong binibini ng Snow Listenang City ang magiging City Lord. Ako nagtataka kung may anumang pagtutol si Palace Master Xingju. Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ng elder na nagsalita kanina kay Xingju. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang tono. Sa madaling salita, humihingi siya ng mga tagubilin kay Xingju. Ang kanyang kakaibang ugali ay naging dahilan upang maging medyo pangit ang mga mukha ng tatlong pinuno at mga young master ng iba pang tatlong pamilya sa tabi ni Xingju. Gayunpaman, ito ang paraan ng mundo. Iginagalang ang mga malalakas. Hanggat may lakas ang isa, mas igagalang ang isa. Siyempre walang problema. Nagpakita ng walang pakialam si Xingju. Nang makitang tumanggo si Xingju, ang elder mula sa pamilya ni Nolan Xiaoxiao ay wala nang masabi. Umaasa lang siya na matatalo ni Xingju ang mga young masters ng iba pang tatlong pamilya at makuha ang huling tagumpay. Dahil napakalawak ng palasyo, hindi naganap ang kompetisyon sa labas. Sa halip, pagkatapos maglatag ng defensive barrier si Elder Kang sa palasyo, si Xingju at ang tatlong young masters ng Triple Palace, Red Blood Stockade, at Ice Dust Palace ay sabay na pumasok sa barrier. Hehe, Palace Master Xingju, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong mga gawa. Karangalan kong magkaroon ng pakikipag-away sa iyo ngayon. Gayunpaman, ang espasyo sa loob ng harang ay masyadong makitid, at hindi ko makontrol ang aking enerhiya sa gusto ko. Sana ay hindi mag-isip si Palace Master Xingju kung makalmot tayo sa laban mamaya. Sa sandaling ito, sinabi ng young master ng Triple Palace kay Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Haste, young master Ziyang. Ikaw ang pinakamatanda dito. Kung makikipag-away ka kay Palace Master Xingju, parang binubuli mo ang kabataan. Sa tingin ko mas mabuting makipag-away muna ako kay Palace Master Xingju. Kung sasabihin mo, ang edad ko ang pinakamalapit kay Palace Master Xingju. Sa tingin ko ito ang pinakaangkop para sa akin na makipaglaban kay Palace Master Xingju. Nang makita ito, ang dalawang young masters ng Red Blood Stockade at ng Ice Dust Palace ay humakbang pasulong at sinabi. Ngayon lang, lahat sila ay dumanas ng malaking pagkawala sa mga tuntunin ng lakas. Sa makatuwid, nais nilang mabawi ang ilan sa kanilang reputasyon sa kompetisyong ito. Dapat malaman ng isang tao na sila ay mga taong nakapasok sa kaharian ng Initial War Emperor sa isang tiyak na tagal ng panahon. Kumpara kay Xingju nakakatuntong lang sa War Emperor realm hindi pa lang, naramdaman nila na mayroon silang ganap na kalamangan upang talunin si Xingju. Sa makatuwid, nais nilang makipag-away kay Xingju upang maibalik nila ang kanilang reputasyon. Kayong tatlo, hindi na kailangang mag-away. Sa tingin ko, mas mabuti na kayong tatlo ang sumama sa akin. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Xingju na nakangiti. Ang mga salita ni Xingju ay parang bolt mula sa asul na sumabog sa tenga ng lahat. Pagkatapos, lahat sila ay tumingin kay Xingju na hindi makapaniwala. Isa laban sa tatlo. Anong uri ng mga mapagmataas na salita ang mga ito? Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Xingju. Palace Master Xingju, mali ba ang narinig ko? Gusto mong magsanib puwersa kaming tatlo at makipaglaban sa iyo? Hindi makapaniwalang tanong ng young master ng Triple Trigram Palace. Tama. Sabay kayong lumaban, laban sa akin. Bukod dito, gusto kong ipaalala sa iyo na huwag kang magpigil. Kung hindi, hindi ako mag-e-enjoy sa sarili ko. Nakangiting dagdag ni Xingju. Sa sandaling ito, ang lahat ay hindi napigil ang makalanghap ng isang subo ng malamig na hangin. Sa kanilang mga mata, ang isa laban sa tatlo ay isang mapagmataas at walang ingat na aksyon. Higit pa rito, ang mga mayayabang na salita ni Xingju ay nagpasiklab sa galit ng tatlong young masters. Dahil maganda ang mood ni Palace Master Xingju, magiging bastos kung hindi ka namin samahan. Sa sandaling ito, nagkatinginan ng tatlong young masters at dahan-daang sinabi kay Xingju. Gayunpaman, sasabihin ko muna ang mga pangit na salita. Kung hindi mo sinasadyang masaktan si Palace Master Xingju, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masyadong mabigat sa kamay. Buzz. Pagkatapos, biglang nagtaas ng palad ang tatlong young masters. Ang malakas na enerhiya ay nagsimula ng mabilis na tumalon. Kasabay nito, ang mga alon ng nakakatakot na aura ay patuloy na naglalabas mula sa kanilang mga palad. Lahat sila ay high earth rank martial skills. High earth rank martial skills. Silang tatlo talaga ang may napakalakas na martial skills kahit nagsanib puwersa.
Sobra na, lalong nagalit si Nolan Xiaoxiao. Habang nagsasalita siya, hahakbang na sana siya para pigilan sila. Hey, Little Sister Xiaoxiao, ang Palace Master Xingju ay handang lumahok sa kompetisyong ito. Kung makikialam ka, ito ay katumbas ng pagsuko. Pero noon lang nang tumayo si Nolan Xiaoxiao, pinigilan siya ni Nolan Yu. Ikaw. Nakikita ito, isang mahirap na ekspresyon ang ipinakita ni Nolan Xiaoxiao. Buzz. Ngunit sa sandaling ito, isang aura na ilang beses na mas malakas kaysa sa tatlong young masters ang biglang lumabas mula sa defensive barrier. Nang muling tumingin sa defensive barrier sina Nolan Xiaoxiao at Nolan Yu, nagbago ang kanilang mga mukha. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 322, magsama-sama. Buzz. Sa sandaling ito, itinaas ni Xingju ang kanyang isang kamay at ibinuka ang kanyang palad. Sa ibabaw ng kanyang palad, isang itim na energy disk ang umiikot sa napakabilis na bilis. Sumasayaw ang bugzo ng hangin kasama nito at isang nakakatakot na enerhiya na chi ang ibinubugaw mula rito. Paano ito posible? Ito ay dapat na isang high-grade earth martial skill. Bakit nakakatakot kapag ginagamit ito ni Xingju? Sa pagtingin kay Xingju na nasa loob ng harang, lahat maliban sa matanda ay nagulat sa sandaling ito. Hindi lang sila makapaniwala na si Xingju, na isa ring low-grade war emperor, ay may nakakatakot na lakas. Ang lakas na ipinakita ni Xingju ay ganap na nalampasan ang war emperors na may parehong ranggo. Kahit na hindi pa ito umabot sa antas ng isang middle-grade war emperor, ang kasalukuyang Xingju ay napakalapit dito. Kung ikukumpara sa pagtataka ng mga manunood, ang tatlong young masters sa loob ng barrier ay mas nataranta. Gayunpaman, hindi sila maaaring sumuko sa isang napakahalagang sandali. Lahat sila ay early-grade war emperors, at tatlo laban sa isa. Kung magkukusa silang sumuko, hindi lang sila mawawalan ng mukha, masisira rin ang reputasyon ng kani-kanilang puwersa. Xingju, kunin mo ito. Biglang sumigaw ang isa sa mga young lords. Kasabay nito, ang martial skill sa kanyang kamay ay binaril patungo kay Xingju. Nang makita ito, ang iba pang dalawang batang Panginoon ay nagngangalit din ng kanilang mga ngipin at sumunod, ipinadala ang kanilang malupit na kasanayan sa militar kay Xingju. ZZZZZZ ang tatlong low-grade war emperors ay nagpakawalan ng tatlong high-grade earth rank martial skills na magkakaugnay sa isa't isa. Maaari lamang isipin ng isa ang kapangyarihan ng labanan. Walang tigil na umalangaw ang mga alon ng nakakatalon sa tenga. Ang paligid na espasyo ay patuloy na napunit. Maraming itim na linya ang lumabas mula sa kalawakan. Gayunpaman, kahit na ang gayong nakakatakot na pag-atake ay paparating sa kanya, si Xingju ay hindi nikititing na takot. Sa kabaligtaran, isang kumpiyansa at mahinahong ngiti ang nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Reincarnation Compass. Buzz. Bigla, si Xingju ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Sa pag-indayog ng kanyang kanang kamay, iniwan ng Reincarnation Compass ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, mabilis na lumawak ang Reincarnation Compass, umabot ng mahigit 100 talampakan sa isang iglap. Habang umiikot ang napakalaking Reincarnation Compass, hindi lamang ito lumikha ng isang marahas na unos, napunit pa nito ang nakapalibot na espasyo. Sa sandaling ito, maging ang maluwang na pangunahing bulwagan ay nanginginig. Boom! Boom! Ang tatlong pag-atake ay bumangga sa Reincarnation Compass. Kasabay nito, umalangaw ang nakakabinging mga pagsabog, ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay mabilis na kumalat na may nakakatakot na kulay. Sa isang iglap, napuno nila ang buong defensive barrier. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya na nagdulot ng kalituhan sa nagtatanggol na spirit formation, ang tatlong pinuno ng Triple Palace, Red Blood Stockade, at Ice Dust Palace ay nakasimangot at naikuyom ng mahigpit ang kanilang mga kamao. Halata sa sarili ang pag-aalala sa kanilang mga puso. Hindi lang sila, maging ang mga matatanda ng Snow's Lament City, si Nolan Xiaoxiao, at ang iba ay kinakabahang pinapanood ang mga alon ng enerhiya. Ang ganitong malupit na energy ripple ay tila hindi sanhi ng labanan sa pagitan ng initial stage war emperors. Sa makatuwid, labis silang nag-aalala tungkol sa apat na tao sa defensive spirit formation. Gayunpaman, kumpara sa iba, ang matanda ay lumitaw na kalmado. Hindi lang niya pinansin ang sitwasyon ng defensive spirit formation, patuloy pa rin siyang umiinom ng mabangong tsaa sa kanyang kamay na may masayang tingin. Huhuhu. Nang ang mga mata ng lahat ay mahigpit na nakalock sa defensive boundary, isang malagim na puting bagyo ang biglang lumitaw sa espasyo na napuno na ng dark black energy ripples. Bukod dito, ganap nitong nilamon ng maitim na mga alon ng enerhiya sa isang marahas na paraan. Pagkatapos nito, ang bagyo ay nagsimulang lumiit ng mabilis. Habang lumiliit ang bagyo, muling lumitaw sa paningin ng lahat ang eksena sa loob ng nagtatanggol na spirit formation. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat nang matuklasan na ang puting-puting bagyo ay pinalayas ni Xingju. Isa itong spatial hurricane, isang napakahiwagang spatial energy. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sila ay lubos na nabigla. Dahil maliban kay Xingju, ang iba pang tatlong batang Panginoon ay nakahiga sa gilid ng spirit formation sa malungkot na kalagayan. Nawalan na sila ng malay. Malinaw, naapektuhan sila ng mga ripple ng enerhiya. Buzz. Nang makitang ligtas at maayos si Xingju, iminagayway ng matanda ang kanyang manggas at nilusaw ang nagtatanggol na spirit formation.
Sa makatuwid, binigyan niya ng isang nasisiyahang ngiti si Xingju. Swoosh swoosh swoosh. Sa sandaling nawala ang nagtatanggol na spirit formation, tatlong figure ang lumitaw sa tabi ng tatlong batang Panginoon sa napakabilis na bilis at mabilis na nagpasok ng isang tableta sa kanilang mga bibig. Ang tatlong taong ito ay natural na mga ama ng tatlong batang Panginoon, ang tatlong pinuno ng Trisign Palace, ang Red Blood Stockade, at ang Ice Dust Palace. Pagkatapos ipasok ang tableta sa bibig ng kanilang mga anak, ang tatlong pinuno ay tumingin kay Xingju ng may sama ng loob. Sa sandaling ito, naramdaman nila na hindi magaan ang mga pinsala ng kanilang mga anak at ang may kasalanan ng lahat ng ito ay si Xingju. Gayunpaman, sa pagharap sa mapang asar na tingin ng tatlong pinuno, ngumiti lang si Xingju at hindi sila pinansin. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kinauupuan niya kanina. Dahil si Elder Kang, isang high-grade war emperor, na nakatayong bantay, alam ni Xingju na ang tatlong pinuno ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Sa lakas ng kanilang mid-grade war emperors, kung aatakehin nila siya, nililigawan nila si kamatayan. Bukod dito, kahit na walang proteksyon ni Elder Kang, hindi matatakot si Xingju sa kanila. Bagamat hindi niya kayang makipaglaban sa kanila, sa kasalukuyang lakas ni Xingju, kung gusto ni Xingju na tumakas, walang sinuman sa eksena ang makakapigil kay Xingju. Haha, si Palace Master Xingju talaga ang pinakamalakas na sumisikat na bituin ng Toireng Sky Domain. Ang lakas mo talaga ang nagpamulat ng mata ko. Sa sandaling ito, biglang pinuri ng Elder ng Snow Tingling City si Xingju. Ngayon, kahit na ang lakas ng Azura Palace ay hindi isinasaalang-alang, ang pambihirang lakas na ipinakita ni Xingju ang nakakuha ng pag-aproba ng lahat. Ang gayong likas na talento ay hindi pa naririnig. Sa sandaling ito, wala silang pag-aalinlangan na hanggat binibigyan ng sapat na panahon si Xingju para lumago, ang kanyang mga nagawa ay walang limitasyon. Elder, maaari mo bang hayaan si Xiao Xiao na umakyat sa posisyon ng City Lord ngayon? Gayunpaman, ngumiti lang si Xingju sa papuri ng matanda, pagkatapos ay tumingin sa marangal na trono sa pinakamataas na punto ng pangunahing palasyo at sinabi. Ito. Pagkatapos sabihin ito ni Xingju, tila nag-alinlangan ang matanda. Maging ang ibang matatanda ay nagpahayag ng ayaw na ekspresyon. Xiao Xiao, hindi ko talaga inaasahan na makikipagkaibigan ka sa isang natatanging talento tulad ng Palace Master Xingju. Sa kasong ito, maaari mong pansamantalang sakupin ang posisyon ng City Lord. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nakangiting sinabi ng matanda. Sana hindi mo bibigwin ang aming Snow Tingling City, at akayin kami sa tagumpay sa digmaang ito. Kahit na siya ay labis na ayaw, bilang isang elder ng Snow Tingling City, mayroon pa rin siyang espiritu na aminin ang pagkatalo. Higit pa rito, si Nolan Xiao Xiao ay kasama si Xingju bilang kanyang suporta, kaya mas hindi nararapat para sa kanya na bawiin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, kailangan nila ang tulong ng isang kapangyarihan tulad ng Azura Palace. Salamat, brother. Nang makita ito, nagmamadaling yumuko si Nolan Xiao Xiao. Matapos tingnan si Xingju na puno ng pasasalamat ang mga mata, naglakad siya patungo sa trono ng City Lord sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Sa huli, masaya siyang umupo sa trono ng City Lord na walang laman sa loob ng 1,000 taon. Elder, dahil ang posisyon ng City Lord ay kay Xiao Xiao na, nangangahulugan ba iyon na ang Snow's Lament City ay pamamahalaan ni Xiao Xiao sa hinaharap? Sa sandaling ito, biglang nagsalita muli si Xingju. Haha. Punishment Hall Chief, si Xiao Xiao ay pansamantalang humahawak sa posisyon ng City Governor. At the end of the day, siya ay miyembro lamang ng younger generation sa clan. Kaya naman, kung mayroon man, kailangan pa rin niya para talakayin ito sa mga elder ng clan head. Nang makita ito, ngumiti ang matanda at sumagot. Kung ganoon, itong tinatawag na City Lord's position ay isa lamang empty shell. Bahagyang itinaas ni Xingju ang kanyang kilay at sinabing nakakunot ang kanyang mga labi. Xingju, ito ang internal affairs ng ating Snow Tingling City. Bilang isang outsider, hindi mo ba iniisip na masyado kang nakikialam? Sa sandaling ito, ang matanda mula sa kabilang angkan ay biglang dinurog ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Bigla siyang tumayo at malakas na sinabi kay Xingju. Bilang isang elder ng isa pang angkan, hindi na niya gustong matalo ang kanyang angkan ni Nolan Xiao Xiao, gayunpaman ay pinipilit pa rin siya ni Xingju sa napakalabis na paraan, na naging sanhi ng pag-alab ng galit sa kanyang puso, at hindi ito matiis. Brother, mali ang sinabi mo. Bilang isang kaalyado, walang masama kung mag-alala tungkol sa Snow Tingling City, tama. Pagkatapos ng lahat, tayo ay kasalukuyang nakatayo sa iisang panig. Kung ang Snow Tingling City ay hindi maaaring ganap na mapag-isa, ito ay lubhang di kanais nais sa digmaan. Sa makatuwid, nararamdaman ko na maaari rin tayong magpasya sa posisyon ng City Lord na matagal nang walang laman ngayon. Hindi man lang natakot si Xingju sa tanong ng matanda. Xingju, anong ibig mong sabihin dyan? Baka may balak ka laban sa ating Snow Tingling City. Hindi naman talaga masama ang lakas ng Azura Hall mo. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Snow Tingling City ko, ito ay hindi gaanong mahalaga. Kaya naman, bago ka magsalita, mas mabuting gamitin mo ang iyong utak at isipin ang iyong pagkatao. Nang makita ito, biglang tumayo ang isang elder mula sa ibang clan, itinuro si Xingju at sumigaw. Mga elder, ang young master na si Xingju ay isang panauhin na inimbitahan.
ko. Hindi ba kayo masyadong lalayo sa pagtrato sa kanya ng ganito? Sa wakas, si Nolan Xiaoxiao na nakaupo sa trono ng City Lord ay hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Manahimik ka ignorante na junior. Sa tingin mo ba ay ikaw ang City Lord? Galit na sinaway ng matanda na sumigaw kay Xingju kanina kay Nolan Xiaoxiao. Hindi ba babasa, ako ang City Lord ngayon. Bilang isang elder ng Snow Tingling City, para makausap mo ang City Lord sa ganoong paraan, hindi mo ba inilalagay ang mga patakaran ng ating Snow Tingling City sa iyong mga mata? Gayunpaman, hindi natakot si Nolan Xiaoxiao sa pagkakataong ito. Sa halip, siya ay mabangis na gumanti. Hindi lang si Nolan Xiaoxiao. Maging ang mga matatanda ay sunod-sunod na tumayo mula sa angkan ni Nolan Xiaoxiao at nagsalita para kay Nolan Xiaoxiao. Very well. Minamaliit talaga kita, Nolan Xiaoxiao. Kaya ang dahilan kung bakit mo dinala si Xingju dito ngayon ay para sa posisyon ng City Lord. Gayunpaman, hindi mo ba kami masyadong minamaliit sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tagalabas upang agawin ang posisyon ng City Lord? Ang matanda ay nagsalita sa isang tusong paraan. Sa sandaling ito, ang mga matatanda mula sa apat na angkan ng Snow Tingling City ay nagpakawala na ng kanilang makapangyarihang aura. Nagmukha pa nga silang magsisimulang mag-away kahit kaunting hindi pagkakasundo. Tumahimik kayong lahat. Gayunpaman, nang ang apat na angkan ay malapit ng tumalon sa bawat isa, isang sigaw na puno ng presyon ay biglang umalangaw sa bulwagan. Kasabay nito, biglang sumulpat sa main hall ang isang maputing matanda na nakasuot ng puting roba. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 323, Mga Espada at Pana. Nang makita ng mga tao ng Snow Tingling City ang elder na ito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Mabilis nilang binawi ang kanilang aura at hindi naglakas loob na magbitaw ng kahit isang salita. Lolo. Sa sandaling ito, si Nolan Xiaoxiao, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay biglang nagsalita. Ang mga salita ni Nolan Xiaoxiao ay nagpahayag ng pagkakakilanlan ng elder na ito kay Xingju at sa iba pa. Maliwanag, siya ang pinakamalakas na eksperto ng Snow Tingling City. Advanced War Emperor, si Nolan Yuren. Nag-aaway kayo sa harap ng mga tagalabas. Kayo ay isang kahihiyan sa Snow Tingling City. Pumasok si Nolan Yuren sa pangunahing bulwagan at mabangis na inilibot ang kanyang tingin sa mga matatanda ng apat na angkan. Sa sandaling ito, ang dating mayabang na matatanda ng apat na angkan ay hindi ng ahas na pabulaanan at ibinaba ang kanilang mga ulo sa katahimikan. At saka, munting kaibigan na si Xingju, mukhang walang kinalaman sa iyo kung sino ang dapat na maging Panginoon ng lungsod ng Snow Tingling City. Hindi mo ba iniisip na masyado kang maingay? Gayunpaman, matapos pagsabihan ng mga matatanda ng kanyang angkan, si Nolan Yuren talagang tumingin kay Xingju at walang pakialam na sinabi. Senior Nolan, since nandito ka, baka diretso na lang ako. Hindi naman ako, si Xingju, ay gustong makialam sa negosyo ng ibang tao, ngunit ipinagkatiwala sa akin na gawin iyon. Magalang na ikinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at sinabi. Tungkol kay Nolan Yuren, ang espesyal na pagkakakilanlan ay natural na hindi ito pababayaan ni Xingju. O, pinagkatiwala gawin ito. Sino ang nagtiwala sa iyo para gawin ito? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Bahagyang nagtaas ng kilay si Nolan Yuren at nagtanong. Nolan Zhu. Nang marinig ang tanong, hindi nagpapigil si Xingju at sinabing naninikip ang dili. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga matatanda ng Nolan clan ng may pananabik. Ano? Nolan Zhu. Gaya ng inaasahan, ang mga salita ni Xingju ay nagulat sa mga tao ng Snow Tingling City. Natural na alam nila ang tungkol kay Nolan Zhu. Siya ay isang ninuno ng Snow Tingling City mula libu-libong taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, si Nolan Zhu ay nawala sa loob ng halos 1,000 taon at hindi sila makapaniwala na siya ay buhay pa. Munting kaibigan Xingju, nagbibiro ka ba? Si Lady Nolan Zhu ay nawala ng halos 1,000 taon. Sinasabi mo bang buhay pa siya? Nolan nakangiting sabi ni Yuren. Haste, ang bagay na ito ay talagang mahirap ipaliwanag, at alam ko rin na hindi ka makikinig sa aking isang panig na mga salita. Pero sigurado akong kinikilala mo ang bagay na ito, tama ba? Sa sandaling ito, pinilipit ni Xingju ang kanyang pulso, at isang Snow White token na napapalibutan ng mahinang liwanag ang lumitaw sa palad ni Xingju. Ito ang Snow Listening Order. Sa kabilang banda, nang makita nila ang command token sa kamay ni Xingju, lahat ng tao sa Lament City ng Snow ay mas nabigla. Dahil ito ay ang Snow's Lament Command Token na nawala sa Snow's Lament sa loob ng mahigit 1,000 taon, ang Snow's Lament Command Token na pinangarap ng lahat ng matatanda dito na mabawi. Bagamat hindi pa nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, ang Snow Listening Token sa kamay ni Xingju ay eksaktong kapareho ng naitala sa kanilang Snow Listening City. Munting kaibigan, iniisip ko kung maaari kong tingnan ang token sa iyong kamay. Nang kunin ni Xingju ang Snow's Lament Command Token, nagningning ang mga mata ni Nolan Yuren. Hindi nagtagal, binawi niya ang kanyang mabangis na ugali at nagsalita ng may pagmamakaawa. Si Senior Nolan ay isang elder ng Snow's Lament City, syempre magagawa mo. Itinaas ni Xingju ang kanyang braso at ibinato ang Snow's Lament Command Token kay Nolan Yuren. Si Nolan Yuren ay ang lolo ni Nolan Xiaoxiao, kaya nagtiwala si Xingju sa kanya.
Higit pa rito, hindi isang masamang bagay para sa maimpluwensyang figure na ito sa Snow's Lament City na makatanggap ng Snow's Lament Command Token. Buzz. Nang matanggap ni Nolan Yuran ang Snow Listening Token, nilagyan niya ito ng espesyal na aura. Nang may pasok ang aura na iyon sa Snow Listening Token, nagsimulang magbago ang liwanag na nananatili sa ibabaw nito. Halos lahat mula sa Snow's Lament City ay nagulat nang makita nila ang reaksyon ng Snow's Lament Token. Ito ay isang paraan upang i-verify ang pagiging tunay ng Snow's Lament Token sa pamamagitan ng kapangyarihan ng bloodline. Tanging ang tunay na Snow's Lament Token ang maaaring sumailalim sa pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng linya ng dugo ng Nolan clan. Nangangahulugan ito na ang Lament Token ng Snow na kinuha ni Xingju ay ang Lament Token ng Snow na nawala sa loob ng libu-libong taon. Ito ay. Ngunit sa sandaling ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Nolan Yuran at naging lubhang kawili-wili ang kanyang ekspresyon. Dahil sa sandaling ito, natuklasan niya na may 4 na salita ang nakaukit sa Snow Listening Token, Nolan Xiao Xiao. Isa ito sa mga espesyal na tungkulin ng Snow Listening Medallion. Maaaring yukit ng City Lord of Snow Listening City ang pangalan ng susunod na City Lord sa Snow Listening Medallion sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang bloodline. Maliban kung pinili ng may-ari ng Snow's Lament Token na magpalit ng mga mayari, ang Snow's Lament Token ay makikilala lamang siya bilang may-ari nito. Hanggat ang kapangyarihan ng linya ng dugo ng Nolan clan ay sumanib sa Snow's Lament Token, lalabas ang pangalan ng City Lord. Sa katunayan, narinig na ni Nolan Zhu mula sa mga salita ni Xingju na ang relasyon ni Xingju at Nolan Xiao Xiao ay hindi mababaw. Sa makatuwid, nahulaan na niya na ibibigay ni Xingju ang Snow's Lament Token kay Nolan Xiao Xiao. Gayunpaman, natatakot din siya na ang mga tao sa Snow's Lament City ay hindi makinig sa side ni Xingju sa kwento. Sa makatuwid, bago ibigay ang Snow's Lament Token kay Xingju, ginamit niya ang kanyang bloodline power para piliin si Nolan Xiao Xiao bilang kanyang kahalili. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, biglang yumuko si Nolan Yuran kay Xingju at sinabing may malaking pasasalamat, munting kaibigan na si Xingju, patawarin mo sana ako kung nasaktan kita kanina. Masyadong magalang si Elder Nolan. Nang makita ito, bahagyang ngumiti sina Xingju at Xingju. Nagkaroon sila ng walang malasakit na anyo. Munting kaibigan, maaari ko bang tanungin kung nandito pa si Senior Nolan Zhu? Nolan tanong ni Yuran. Nang marinig ang tanong ni Nolan Yuran, hindi nakasagot ng diretso si Xingju. Sa halip, ngumiti siya at umiling. Ito ay dahil ayaw ibunyag ni Xingju sa kanila ang mga guho. Ha, naiintindihan ko, nakikita ito, nakangiting sabi ni Nolan Yuran. Si Nolan Yuran ay hindi isang pangkaraniwang tao, kaya naunawaan niya ang kahulugan ni Xingju at hindi na nagtanong pa. Ngayon, ang pagdating ng munting kaibigang si Xingju ay masasabing kayamanan ng aking Snow's Lament City. Mula ngayon, ang aking Snow's Lament City ay lalayo sa panloob na alitan at babalik sa Snow's Lament City. At ang junior ng Snow's Lament City, si Nolan Xiao Xiao, ang magiging kapalit na pinili ni Lady Nolan Zhu. Sa sandaling ito, si biglang anunsyo ni Nolan Yuran. Lady Yuran, ito. Sa sandaling ito, ang mga matatanda ng iba pang 3 angkan ay tila medyo nataranta. Ang utos ng panaghoy ng nyebe ay malinaw na nakasulat na Nolan Xiao Xiao ang may-ari nito. May tanong ka pa ba? Nakikita ito, biglang tumalikod si Nolan Yuran at sumigaw sa crowd. Ano? Nakasulat na sa Snow's Lament Order ang pangalan ni Nolan Xiao Xiao. Matapos marinig ang wika ni Nolan Yuran, lalong nabigla ang mga matatanda ng Snow's Lament City. Hindi lang sila, pati si Nolan Xiao Xiao nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bigla siyang natauhan at nagmamadaling tumingin kay Xingju. Matapos maramdaman ang titig ni Nolan Xiao Xiao, lumingon si Xingju at ngumiti sa kanya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanang kamay at sinenyasan si Nolan Xiao Xiao na walang problema. Salamat, Xingju. Sa pagtingin sa librero at madaling pagkilos ni Xingju, bahagyang umangat ang bibig ni Nolan Xiao Xiao habang tahimik niyang sinabi sa kanyang puso. Pagkatapos noon, personal na iniabot ni Nolan Yuran ang utos ng panaghoy ni Snow kay Nolan Xiao Xiao. Nang sandaling matanggap ni Xiao Xiao ang Snow's Lament Order, alam ng lahat na si Nolan Xiao Xiao ay naging City Lord of Snow's Lament City. Sa pagharap sa lahat ng ito, ang mga matatanda at ang 3 babae na tumitingin sa posisyon ng Alliance Lord ay hindi makapaniwala. Masyadong biglaan ang lahat. Ilang oras lang ang nakalipas, nangangarap pa rin sila sa posisyon ng City Lord. Hindi nila akalain na ito ay tuluyang masisira sa loob lamang ng ilang oras. Sapagkat hawak ang utos ng panaghoy ni Snow sa kanyang mga kamay, hindi sila nang ahas na lumaban. Pagkatapos, si Nolan Yuran ang personal na nag-host ng koronasyon para kay Nolan Xiao Xiao. Mula sa seremonya, masasabi ni Xingju na ang mukhang mabagsik na matanda ay labis na mahal ang kanyang apo. Pagkatapos ng seremonya, inimbitahan ni Nolan Xiao Xiao sina Xingju at Elder Kang sa kanyang palasyo. Bukod sa kanya, ilang matatanda ng Snow's Lament City at ang kanyang lolo, nandoon din si Nolan Yuran. Ang layunin ng kanilang pagtitipon ay upang magplano kung paano haharapin ang Alliance Palace. Ako mismo ay hindi sumasang-ayon na tipunin ang ating mga puwersa upang salakayin ang Alliance Palace. Iyon ay dahil ang Alliance Palace ay kasalukuyang naghahanda upang salakayin ang Snow's Lament City.
Masasabing kumpleto na ang paghahanda. Ang natitira na lamang ay ang hatiin ng mga pwersa. Kaya nga sinabi ko na ang Alliance Palace ay may malakas na puwersang militar. Kung sasalakayin natin sila ngayon, hindi lang ito magiging surprise attack, kundi manghihingi din ng gulo. Dahan-daang ipinaliwanag ni Xingju ang kanyang pananaw. Matapos pakinggan ang mga salita ni Xingju, lahat ng naruroon ay tumango, ipinahayag na ang sinabi ni Xingju ay talagang makatwiran. Xingju, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang iyong plano? Nakangiting tanong ni Nolan Xiaoxiao. Sa kasalukuyan, alam ng ating Snow's Lament City ang mga galaw ng Alliance Palace, ngunit ang Alliance Palace ay hindi. Sa makatuwid, maaaring samantalahin ng Snow's Lament City ang oras na ito para palakasin ang kanilang defensive line at hintayin ang pagdating ng hukbo ng Alliance Palace. Sa oras na iyon, ang punong tanggapan ng Alliance Palace ay magiging isang walang laman na lungsod, at kami, ang Azura Palace, ay magkakaroon ng sapat na lakas para makapasok sa Alliance Palace at sirain ang kanilang pugad sa isang iglap. Nakangiting paliwanag ni Xingju. Ang plano ng munting kaibigang si Xingju ay magagawa. Hanggat sisirain natin ang pugad ng Alliance Palace, ang hukbo ng Alliance Palace ay malilito. Sa oras na iyon, maaari nating palibutan sila ng hukbo ng Azura Palace at sirain ang Alliance Palace. Sa sandaling ito, sumangayon si Nolan Yeren sa plano ni Xingju. Hindi lang si Nolan Yeren, halos lahat ng naruroon ay sumang-ayon sa plano ni Xingju. Pagkatapos noon, sinunod nila ang plano ni Xingju at nagsimulang magayos. Matapos maayos ang lahat, hindi nagtagal sina Xingju at Elder Kang. Agad silang nagtungo sa Azura Palace, habang si Nolan Xiaoxiao at Nolan Yeren ay personal na inihatid sina Xingju at Elder Kang sa hangganan ng Snow's Lament City. Xiaoxiao, ang swerte mo talaga na may kaibigan kang katulad ni Xingju. Sa sandaling ito, sina Nolan Yeren at Nolan Xiaoxiao ay nakaupo sa isang malaking lumilipad na demonyong hayop, tinitingnan sina Xingju at Elder Kang na nawawala sa abot tanaw. Pinuri sila ni Nolan Yeren. Pagkarinig sa mga salita ng kanyang lolo, hindi mapigilan ni Nolan Xiaoxiao na ipakita ang bahagyang kurba sa kanyang mga labi. Paanong hindi niya nakikita kung gaano kahusay si Xingju? Alam niya na ang mga tagumpay ni Xingju sa hinaharap ay hindi isang bagay na maihahambing niya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 324, Nolan Yeren. Isang buwan pagkatapos ng pagtatapos ng Alliance Conference, ang Alliance Palace ay naglunsad ng pag-atake sa Snow Listening City. 10,000 sundalo ang nagmamarcha patungo sa lungsod, naghahanda na ibagsak ito sa isang iglap at pag-isahin ang panloob na bilog. Gayunpaman, sa ilalim ng mahigpit na depensa ng Snow Listening City, nabigo ang Alliance Palace na ibagsak ang lungsod ayon sa gusto nila. Sa halip, nahulog sila sa isang pagkapatas sa lungsod. Ang digmaan na dulot ng dalawang nangungunang puwersa sa Inner Circle ay nakaapekto sa mga salungatan sa pagitan ng mga puwersa sa Inner Circle, at nakakuha ng atensyon ng mga tao mula sa parehong panloob at panlabas na bilog. Nang magsimula ang digmaan, napagtanto ng mga tao sa Inner Circle na ang Snow Listening City, na tila nananatiling mababang profile sa ibabaw, ay talagang mayroong maraming magkakatulad na puwersa sa Inner Circle, at wala ni isa sa kanila ang mahina. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ng mga tao sa Inner Circle ay nasa mga kalyadong puwersa na ito, mayroon ding mga subordinate na puwersa ng Alliance Palace. Para naman sa Azura Palace, Free Face Palace, Red Blood Stronghold, at Ice Dust Palace, ang biglaang pagkakanulo sa apat na nangungunang puwersang ito ay malinaw na naging susi sa resulta ng digmaang ito. Lalo na ang nakakatakot na lakas na ipinakita ng Azura Palace, niyanig nito ang buong panloob na lugar. Bago ang digmaan, walang sino man ang makakaisip na ang Azura Palace, isang maliit na puwersa na pumasok lamang sa panloob na bilog ilang buwan na ang nakakaraan mula sa panlabas na bilog ng Towering Sky Region, ay magkakaroon ng napakalakas na puwersa. Hindi lamang sila nagtataglay ng nakakatakot na puwersang militar, ngunit mayroon din silang mataas na antas na War Emperor, isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Inner Circle. Ano man ang mangyari, pagkatapos ng digmaan, ang Azura Palace ay naging isang pag-iral na alam ng lahat sa loob ng bilog. Gayunpaman, habang ang lahat ng puwersa sa Inner Circle ay nabigla sa digmaan, ang hukbo ng Azura Palace ay bumagsak sa mga linya ng pagtatanggol ng Alliance Palace at nakarating sa punong tanggapan ng Alliance Palace. Ewo, ewo, ewo. Sa sandaling ito, sa labas ng Alliance Palace, mayroong isang hukbo ng libu-libong War Emperors at War Kings na umaaligid sa kalangitan sa maayos na paraan. Sa harapan ng hukbong ito ay isang napakalaking lumilipad na mahiwagang hayop. Sa ibabaw ng mahiwagang hayop na ito ay nakatayo ang isang maputi ang buhok na matandang lalaki at isang magiting na binata. Ang dalawang ito ay ang mga pangunahing miyembro ng Azura Palace, sina Xingju at Elder Kang. Xingju, kahit na malakas ang defensive formation ng Alliance Palace, mayroon itong nakamamatay na kahinaan, at iyon ang lakas ng hadlang. Mamaya, kapag ginamit ko ang buong kapangyarihan ko para sa lakayin ng defensive formation, gamitin ang Soul Devouring Command para matuno ang kapangyarihan ng Spirit Formation. Pagkatapos, babagsak ang defensive formation ng Alliance Mansion. Sa sandaling ito, nakatayo ang matandang lalaki sa lumilipad na magical beast habang nasa likod ang kanyang mga kamay.
Sumasayaw sa ihip ng hangin ang kanyang maputing-puting buhok at puno ng walang kapantay na aura ang kanyang mukha. Matapos sukatin ang defensive formation na Bam-Alot sa buong alyansa, kinausap niya si Xingju. Okay. Nang makita ito, tumanggo rin si Xingju bilang pagsang-ayon. Whoosh! Biglang bahagyang nanginag ang figure ng matanda at naglahong parang multo. Nang muli siyang lumitaw, nasa itaas na siya ng defensive barrier. Huhuhuhuhuhu. Sa sandaling ito, itinaas ng matanda ang isang kamay niya. Mabangis na unos ay nagngangalit habang ang isang malaking bahagi ng madilim na ulap ay nagsimulang mabilis na magtipon sa itaas niya. Sa isang maikling sandali, nabuo ang isang ulap ng bagyo na 10,000 talampakan ang laki. Rumble, rumble. Ang pilak na liwanag ay kumikislap sa loob ng madilim na ulap. Sa pagitan ng nagkulong na kulog at kidlat, umalangaw ang sunod-sunod na malalakas na tunog. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang labis na ikinagulat ni Xingju at ng iba pa ay ang nakatatakot na kapangyarihan na ibinubuga mula sa nagkukumpulang kulog at mga ulap ng kidlat. Isang high-grade War Emperor, karapat-dapat na maging isang existent na malapit sa War Emperor realm. Nakakamangha talaga ang ganitong klase ng pag-atake. Sa pagtingin sa nakakatakot na pag-atake na pinaikli ng matanda, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga. Sa katunayan, ang teknik na kasalukuyang ginagamit ng matanda ay high-grade Earth rank martial skill lamang. Higit pa rito, nakita ni Xingju ang matanda na gumamit ng martial skill na ito ng higit sa isang beses sa kanilang paglalakbay sa pagsakop sa mga lungsod at teritoryo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Xingju ang matandang lalaki na gumamit ng martial skill na ito ng buong lakas. Sa madaling salita, ang martial skill na ginagamit ng matanda ay lumampas na sa limitasyon ng nakaraan. Ito ay parang natural na puwersa, isang nakakatakot na kapangyarihan ng calamity level. Higit pa ito sa alam ni Xingju noong nakaraan. Thousand Lightning Blast. Si ZZZZZ. Biglang nagpakawala ng paputok na dagandong ang matanda. Sabay wave ng palad niya pababa. Mula sa mga ulap sa itaas, libu-libong makapal na kidlat ang bumaba mula sa kalangitan. Rumble, rumble. Sabay-sabay na binomba ng libu-libong kidlat ang defensive formation ng Union Palace. Agad na kumikidlat at dumagundong sa lahat ng direksyon. Maging ang malawak na lupain ay nagsimulang manginig ng marahas. Bukod dito, nararamdaman din ng hukbo ng Azura Palace na nakatayo sa kalangitan ng epekto na dulot ng spatial fluctuations. Ang ilan sa mga mahihina ay naapektuhan pa ng mga pabago. Utos ng paglamon ng kaluluwa, umka. Sa sandaling ito, marahang itinaas ni Xingju ang kanyang kanang palad. Ang Soul Devouring Order na nakondense mula sa kanyang spiritual energy ay parang isang itim na kometa. Sa mahabang itim na buntot, tumusok ito sa defensive formation ng Union Palace. Buzz. Sa sandaling ang Soul Devouring Order ay tumusok sa defensive formation, ang defensive formation ng Union Palace ay nagsimulang marahas na kumadyot. Ang lakas ng pagtatanggol na nilalaman nito ay lubhang nabawasan sa sandaling ito. Kasunod ng patuloy na pag-atake ng Thousand Lightning Blast ng matanda, ang defensive formation, na napakahina na, ay patuloy na humina. Sa huli, tuluyan itong bumagsak. Rumble, rumble. Biglang bumagsak ang defensive array, hindi tumigil ang pag-atake ng matanda. Bagamat hinaranggan ng defensive array ang pinakamalakas na pag-atake ng Thousand Lightning Explosion, ang Thousand Lightning Explosion, na naglalaman ng buong kapangyarihan ng matanda, ay mayroon pa ring natitirang kapangyarihan upang sumabog patungo sa Alliance Palace sa ibaba. Sabay-sabay na tumama ang libu-libong kidlat. Sa isang iglap, ang punong tanggapan ng alyansa ay nagningning na may napakatalino na liwanag habang ang enerhiya ay nabuo. Hindi mabilang na mga palasyo ang gumuho habang libu-libong eksperto ang nasawi. Umalangaw sa pandinig ng lahat ang hiyawan ng sakit at ingay ng mga gumuguhong gusali, na sinasabayan pa ng dagandong ng kidlat. Nang ang pag-atake ng Thousand Lightning Blast ay ganap na nawala, ang sentro ng punong tanggapan ng Union Palace ay ganap ng gulo. Isang pag-atake lamang ng matandang lalaki ang Sam-Ira sa halos ikasampu ng punong tanggapan ng Union Palace na naging maluwalhati sa daan-daang taon. Swoosh! Biglang, isang itim na ilaw ang bumaril mula sa Union Palace at dumapo sa kamay ni Xingju. Ito ang Soul Devouring Order na itinapon noon ni Xingju. Matapos mapanatili ang Soul Devouring Order, lumukso ang figure ni Xingju at naging isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa Union Palace. Sa likod niya, libu-libong War Emperors at War Kings ang bumuo ng isang hukbo na nagbura sa kalangitan at tumakip sa lupa habang sila ay umalongkad patungo sa Union Palace. Sa kasalukuyan, sinundan na ng pangunahing puwersa ng Union Palace ang Union Master sa Snow Listening City. Sa makatuwid, wala nang maraming eksperto ang natitira sa Union Palace. Sa ilalim ng pagkawasak ng hukbo ng palasyo ng Azura, hindi sila makatiis kahit isang suntok. Habang ang hukbo ng Azura Palace ay baliw na sinisira at sinisira ang Union Palace, dumating si Xingju sa pangunahing palasyo ng Union Palace. Sa pagtingin sa pamilyar na parisukat sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Xingju na maalala ang oras noong una siyang dumating sa Union Palace. Nang sa gayon lumaban para sa kontrol ng Fenghuami City, nagkaroon ng kompetisyon si Xingju kay Guliang, ang young master ng Gudao Xuan Pavilion.
Noong panahong iyon, ang Union Palace ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral, at si Xingju ay isang bagong dating sa Union Palace. Gayunpaman, ang Union Palace ay naging isang lugar na kung saan maaaring yarakan si Xingju ayon sa gusto niya. Xingju, bastard ka. Ngayon, papatayin kita sa ngalan ng aking ama, walang hiyang bastard. Biglang umalangaw ang isang mabangis na boses ng babae mula sa palasyo. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng golden armor na lumilipad patungo kay Xingju sa napakabilis na bilis. Puno ng galit ang mukha niya. Kilala rin ni Xingju ang babaeng ito. Siya ang nakatatandang kapatid na babae ni Yu Shiman, ang numero 1 henyo ng Union Palace, si Yu Ting, isang low-grade war emperor. GGGGG. Sa sandaling ito, si Yu Ting ay may hawak na isang napakagandang golden serpent sword sa kanyang kamay. Habang winawagayway niya ang kanyang braso, ilang gintong ahas na puno ng matatalim na pangil at makamandag na bibig na puno ng nakakatakot na pag-atake ay bumagsak kay Xingju. Lakas ng starlight. Nang makita ito, kinuyam ni Xingju ang kanyang kamao at sinuntok ang grupo ng mga gintong ahas na nagpawi sa kalangitan. Kasabay nito, ang maliwanag na Starlight Force ay sumabog at nilamon ng grupo ng mga gintong ahas. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga gintong ahas na puno ng marahas na enerhiya ay ganap na naharang. Kahit na ang Golden Serpent Sword sa kamay ni Yu Ting ay isang high-grade artifact, ang Silver Light Star Ring ni Xingju ay isa ring high-grade artifact. Bukod dito, ang lakas ni Xingju ay mas mataas kaysa kay Yu Ting. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng Silver Light Star Ring ay mas malakas kaysa sa Golden Serpent Sword ni Yu Ting. Buzz. Matapos lamunin ng Starlight Force ang grupo ng mga gintong ahas, hindi ito tumigil. Sa halip, ito ay naging ilang Starlight Chain na bumaril patungo kay Yu Ting na may nakasisilaw na ningning. Emph. Nakaharap sa Starlight Chains na nagburr sa langit at tumakip sa lupa, patuloy na winawagayway ni Yu Ting ang Golden Serpent Sword sa kanyang kamay, na naglalabas ng hindi mabilang na mga gintong ahas sa pagtatangkang talunin sila. Buzz buzz buzz. Gayunpaman, nang magsagupaan ang mga gintong ahas at ang Starlight Chains, laking gulat niya nang matuklasan niya na ang kanyang Golden Serpent Sword ay malayo sa pagiging tugma para sa maningning na Starlight Chains. Sa oras na napagtanto niya na ang sitwasyon ay masama, huli na ang lahat. Mahigpit siyang iginapos ng isa sa Starlight Chain habang hindi pa siya handa. Klang klang klang. Nang balutin ng Starlight Force si Yu Ting, tila napigilan ang lakas ni Yu Ting. Isang pakiramdam ng kawalan ng lakas ang bam-alot sa buong katawan niya. Ang Golden Serpent Sword sa kanyang kamay ay nahulog din sa lupa sa sandaling ito. Swoosh. Gayunpaman, nang bumagsak sa lupa ang Golden Serpent Sword, bigla itong pumailang-lang sa langit at damapo sa palad ni Xingju, na nasa hindi kalayuan. Hindi na masama. Ito ay talagang isang magandang treasured weapon. Nakangiting sabi ni Xingju habang sinusuri ito habang hinahaplos ang Golden Serpent Sword sa kanyang kamay. Bastard, ibaba mo ang aking Golden Serpent Sword. Nang makita ito, lalong nagalit si Yu Ting. Ang Golden Serpent Sword ang kanyang pinakamahalagang treasured weapon. Ito ay isang kayamanan na hindi niya pinapayagang hawakan ng sinuman. Ang iyong Golden Serpent Sword. Hindi, akin na ito ngayon. Nang makita ito, ngumiti si Xingju at umiling. Pagkatapos, bahagyang ibinuka niya ang kanyang palad at isang layer ng itim na spiritual force ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos noon, marahang hinaplos niya ang Golden Serpent Sword. Ang nananatiling ningning sa Golden Serpent Sword ay marahas na ng inag. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 325, Magkita muli, Yu Ting. Sa sandaling ito, mas nabigla si Yu Ting dahil napagtanto niya na sa sandaling hinawakan ng kamay ni Xingju ang Golden Snake Sword, ang koneksyon niya sa espada ay ganap na naputol. Nangangahulugan ito na ang Golden Snake Sword ay hindi na kanya. Xingju, bastard ka. Ikaw na kasuklam-suklam na tao. Walang hiya kang tao. Ikaw ay hamak. Wala kang utang na loob, hindi ka tao. Nang mapagtanto niya ito, naging abnormal ang mukha ni Yu Ting. Namumuo ang hindi maipaliwanag na galit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi na siya manatiling kalmado. Wala siyang pusong isipin kung paano naputol ni Xingju ang koneksyon sa pagitan niya at ng Golden Snake Sword ng ganoon kadali. Sa halip, nagsimula siyang sampain si Xingju. Lahat ng uri ng maalay na salita ay patuloy na bumubuhos sa kanyang bibig. Shik. Manners. Babae ka, paano ka magiging ganito? Gayunpaman, ngumiti lang si Xingju sa tusong pag-uugali ni Yu Ting. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, isang maliit na piraso ng liwanag ng bituin na lumilipad sa kalangitan ay biglang lumipad pababa at damaykit sa bibig ni Yu Ting, tinatakan ito ng mahigpit. Woo. Kahit na nakatatak ang kanyang bibig, hindi tumigil si Yu Ting sa pagmumura. Naririnig pa rin ni Xingju ang kanyang mga muffled sound na nagmumula sa liwanag ng bituin. Gayunpaman, ang eksenang ito ay medyo nakakatawa. Brother Xingju. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog mula sa likod ni Xingju. Nang tumunog ang boses na ito, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig. Ang mga alon ng galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang puso dahil ito ang boses ni Yu Shiman.
Pakitanggal ang salitang kuya, mula sa dulo, dahil ako, si Xingju, ay hindi karapat-dapat para dito. Dahan-daang lumingon si Xingju at malamig na tumingin kay Yushiman, na nakatayo sa hindi kalayuan na may pulang mata, at malamig na sinabi. Kuya Xingju. Bakit? Bakit kailangan mong gawin ta? May nagawa ba akong mali? Bakit mo ginawa ang ganoong bagay sa alyansa? Sa sandaling ito, dumating si Yushiman sa harap ni Xingju na may luhang umaagos sa kanyang mukha na parang ulan. Napasigaw siya sa kalituhan at hinaing. Bakit? Hindi mo ba alam? Sige, kung nakalimutan mo, ipaalala ko sa'yo. Lahat ng nangyari ngayon, noong nagkalkula ka kung paano papatayin si Little Han, ay nakatadhana na. Ang mga mata ni Xingju ay parang mga sulo, at ang kanyang mukha ay malungkot habang sinasabi niya. Ano? Kuya Xingju, ano ang sinasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan. Tumangala si Yushiman saglit, pagkatapos ay nagpahayag ng pagkalito. Tumigil ka na sa pag-arte. Ang taong nagpal-AS kay Xiaohan sa Illusionary Moon Valley ay walang iba kundi si Elder Zhao. Sinabi na sa akin ni Elder Zhao ang totoo tungkol sa nangyari sa Illusionary Moon Valley. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pa rin tanggihan. Galit na tanong ni Xingju. Totoo nga ang sinabi ni Xingju. Si Elder Zhao ay nahuli na ng hukbo ng Azura Hall, at si Xingju ay gumamit na ng isang espesyal na paraan para tanungin siya tungkol sa nangyari sa Illusionary Moon Valley. Ang sagot ay tulad ng nahulaan ni Xingju, lahat ng ito ay pinlano ni Yushiman. Plop. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang ekspresyon ni Yushiman ay lubhang nagbago. Nanlalambot ang katawan niya habang nakaupo sa lupa. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang sulok ng kanyang bibig ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyam, at hindi na siya tumanggi. Ano? Naalala mo na, tinatrato ka ni Little Han na parang sarili niyang kapatid, pero ganito ang pakikitungo mo sa kanya. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Nang makitang hindi tumanggi si Yushiman, at sa halip ay tila palihim na sumang-ayon, galit na sumigaw si Xingju habang itinuro niya si Yushiman, na nakaupo sa lupa. Haha. Hahaha. Hahaha. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi dapat siya lang ang nasa mata mo, at baliwalain ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Pinlit mo ako, lahat pinilit mo. Alam ng lahat ng tao sa mundo na gusto kita, pero nagpapanggap ka pa rin na hindi mo alam. Pinilit mo akong gawin ito, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bigla, nagsimulang tumawa si Yushiman, at umungol kay Xingju. Sa sandaling ito, wala nang anumang kasalanan sa kanyang mukha, tanging kabisyohan. Ang isang kasamaan na nakatago sa kanyang mga buto ay ganap na nahayag sa sandaling ito. Tumahimik ka, sa ilalim ng singil ni Yushiman, sa wakas ay hindi napigilan ni Xingju ang galit sa kanyang puso. Ikinumpas niya ang kanyang palso, at isang hindi nakikitang puwersa ang walang awa na sumampal sa mukha ni Yushiman. Bang! Ang matunog na sampal na ito ay tumama pa kay Yushiman sa lupa, at isang bakas ng dugo ang dahan-daang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng sitwasyon kung saan nagpigil si Xingju. Kung hindi, pabayaan ng isang frontal attack, hanggat gusto ni Xingju, madali niyang mapatay si Yushiman sa harap niya. Dahil masyado kang nagmamalasakit sa kanya, pagkatapos ay patayin mo ako, patayin mo ako. Patayin mo ako, maghiganti ka para sa Little Han mo. Biglang tumalikod si Yushiman at baliw na umungol kay Xingju. Sige, tutuperin ko ang hiling mo. Nang makita ito, ibinuka ni Xingju ang kanyang palad, at kasabay nito, ang malakas na war chi ay patuloy na namumuo sa kanyang palad. Habang namumuo ang nakakatakot na kapangyarihan, nagdulot pa ito ng mga bitak sa paligid. Buzz. Matapos mapawi ang kapangyarihan, biglang pumutok si Xingju gamit ang kanyang palad, at isang enerhiyang palad na maaaring makapunit ng espasyo ay lumabas. Hindi. Sa pagtingin sa palad ni Xingju, nagmamadaling ipinikit ni Yushiman ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang bakas ng takot sa wakas ay lumitaw sa kanyang mukha, ngunit alam niya na sa sandaling ito, wala siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Rumble rumble boom, boom. Ngunit nang maisip ni Yushiman na siguradong patay na siya, bigla siyang nakarinig ng nakakatalam na dagandong sa likuran niya, at kasabay nito, ang isang bagzo ng hangin ay patuloy na umiihip. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, natuklasan niyang may malalim na bunganga sa likuran niya. Nang lumingon siya, natuklasan niya na nawala si Xingju, at ang kanyang mayabang na kapatid ay nakatayo roon na tulala, nakatingin sa kanya ng masalimuot na tingin. Wow! Mali kaya ako? Biglang humikbi si Yushiman. Sa pagkakataong ito, sumigaw siya ng sobrang sakit ng puso, ng lubusan, na para bang first time niyang umiyak mula sa kaibuturan ng kanyang puso, dahil sa pagkakataong ito, talagang naramdaman niya kung ano ang sakit. Sa hindi malamang dahilan, nang makita niya si Yushiman, biglang lamambat ang puso ni Xingju. Bilang dating kaibigan, walang magawa si Xingju sa kanya. Pagkatapos umalis sa plaza ng pangunahing bulwagan, nag-utos si Xingju na itigil ang pagkawasak ng Alliance Palace, at pagkatapos ay pinangunahan ng hukbo ng Azura Palace na palakasin ang Snow's Lament City. Sa ilalim ng alyansa ng Snow's Lament City at ng Azura Palace, ang pangunahing puwersa ng Alliance Palace ay ganap na natalo.
Sa huli, ang karamihan sa mga matatanda ng Alliance Palace ay piniling sumuko, habang ang ama ni Yoshiman, ang Alliance Master Yulei, ay nahuli ng buhay. Noong una, gustong patayin ng Snow's Lament City si Alliance Master Yulei, ngunit sa ilalim ng malakas na pagtutol ni Xingju, nagbago ang kanilang isip. Upang mapigilan si Yulei na bumalik, dinala siya ni Xingju pabalik sa Azura Palace at ikinulong siya sa isang espesyal na paraan. Para naman kina Yuting at Yushiman, kinulong din sila ni Xingju. Gayunpaman, ikinulong sila sa isang espesyal na palasyo, at may mga tagapaglingkod na naglilingkod sa kanila. Maaari lamang itong ituring bilang isang pag-aresto sa bahay. Bagamat ang Alliance Palace ay tuluyan nang nawala sa Sky Marshal Continent, kahit papaano ang pamilya ni Yushiman ay maaaring muling magkaisa. Bukod dito, hindi binalak ni Xingju na ikulong sila habang buhay. Gusto niyang maghintay hanggang magkaroon siya ng sapat na lakas at hindi natakot sa paghihiganti ni Yulei bago sila pinakawalan. Mula noong araw na nakilala niya si Yushiman sa plaza ng Alliance Palace. Medyo hamupa na rin ang galit ni Xingju kay Yushiman. Higit pa rito, napagtanto din ni Xingju na hindi niya kayang patayin si Yushiman. Pagkatapos ng lahat, si Yushiman ay tunay na nagsakripisyo para sa kanya. Kahit na gusto niyang patayin si Li Xiaohan, lahat ng ito ay dahil sa kanya. Tulad ng sinabi ni Yushiman, si Xingju talaga ang ugat ng bagay na iyon. Nang matapos ang digmaan, sumikat ang reputasyon ng Azure Palace. Hindi pa banggitin ng Inner Circle, kahit na maraming kapangyarihan sa gitnang rehiyon ng Toireng Sky Region ang nalaman ang pagkakaroon ng bagong kapangyarihang ito. Sa makatuwid, sa Inner Circle ng Toireng Sky Region, hindi mabilang na mga natitirang bagong talento at kapangyarihan ang piniling sumali sa Azure Palace. Tungkol naman sa Snow's Lament City, hindi sila nag-recruit ng masyadong maraming bagong miyembro, dahil pinanatili pa rin nila ang kanilang panuntunan. Dahil dito, lalo pang lumawak ang impluensya ng Azure Palace. Malinaw, ang kasalukuyang Azure Palace ay naging Union Palace ng nakaraan. Bagamat ang kasalukuyang lakas nito ay mahina pa rin ng bahagya kaysa sa Union Palace noong nakaraan, mabilis itong lumalago at lumalampas sa Union Palace. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng punong tanggapan ng Azure Palace sa Fenghuami City, mayroong isang napakalaking compass of light na dahan-dahang umiikot. Ito ang sinaunang pagkasira. Pagkatapos ng digmaan, pinag-aralan ni Xingju ang susi sa sinaunang pagkawasak, at noon lang niya napagtanto na ang sinaunang pagkawasak ay maaaring ilipat. Upang mapadali ang kanyang paglilinang, inilipat ito ni Xingju sa itaas ng Fenghuami City. Sa kakaibang compass of light na ito, may papakita nito ang pambihirang lakas ng Azure Palace. Sa kasalukuyan, isang buwan nang naglilinang si Xingju sa sinaunang guho. At ang skill na nililinang niya ay ang Heaven Rank Martial Skill, Time Space. Sa sandaling ito, sa plaza ng Fenghuami City, mayroong 12-dosenang War Emperors at halos 1,000 War Kings na nakatayo sa maayos na paraan. Sa plataporma ng plaza, sina Elder Fang at Elder Kang ay nag-aanunsyo ng isang bagay sa karamihan. Buzz. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang biglang lumiwanag mula sa Compass of Light, at sa wakas ay lumiwanag ito sa plataporma ng plaza. Nang mawala ang sinag ng liwanag, lumitaw ang figure ni Xingju sa mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, hindi lang mukhang refresh si Xingju, maging ang kanyang aura ay mas malakas kaysa bago siya pumasok sa sinaunang guho. Tsaka parang may extra sa aura niya. Master, anong nangyari? Nang lumabas si Xingju sa sinaunang guho, nakita niya si Elder Feng, Elder Kang, Xiaolong at ang iba pa, gayon din ang halos 1,000 eksperto ng Azure Palace sa plaza. Bukod dito, nang makita niya ang bahagyang kinakabahan ng mga mukha ni Elder Feng at ng iba pa, napagtanto ni Xingju na maaaring may nangyari. Xingju, sa wakas nakalabas ka na. May malaking nangyari sa Eastern Continent. Nang makita ni Elder Fang at ng iba pa si Elder Kang, ang nag-aalala nilang mukha ay agad na naging kagalakan. Mabilis silang pumunta sa tabi ni Xingju at nag-aalalang sinabi.